Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan. Taurus. Teka lang yung mic natin. This reading is for you. Tingnan natin na iyong September 1 to 15. Upisa natin ating September portal. Meron tayong 11 portal. Banggitin ko lang muna yung 1 to 5. Yung 1 to 15 portal na September. Meron tayong Saturn in Pisces. September 1 to. Nagkaroon or magkakaroon ka ng mga spiritual discipline upgrade. Ito yung time na may mga marirealize ka na mga in-ignore mo in the past, mga in-avoid mo in the past. Also, this is the time to set a boundaries, no? And syempre, and protect your energy. Sa time na ito is kinakailangan, may money. Money will be coming to you. Mukha magiging maganda yung takbo ng ano mo ngayon September, simula September. Nasaan na ba ako? Wala na si ate. Set put boundaries din. At saka, kailangan mo harapin. No? Na may mga bagay na kailangan solusyonan this time para going toward to a new. Tulad kanina, di ba, money? Yan, unti-unti siyang gagaang na rin. At syempre, meron Mercury enter into Virgo. September 2 is a time to think the future. Need the mga clarity. Kahit sa ang clarity, kahit sa sarili mo, sa mga tanong sa sarili mo, o kaya from someone, kung gusto mo ng clarity, this is a time na pwede kang maghingi ng clarity. No? Sa sarili mo naman, bakit maisip mo siguro, bakit ko ito ginawa, bakit di ko nagawa, para saan, para ano, may mga ganong sitwasyon. Magkakaroon ka ng mga questioning, maaaring ganun no? And meron na September 6, Uranus retrograde. O, lumalabas talaga si Manny. O, sige na, ilabas na natin si Manny. Ano siya. Blessing mo daw yan. Yes, ito is, Uranus retrograde is, ito yung breakthrough. May blessing na parating na manggagaling sa taas sa'yo. Sa iba't ibang klaseng blessing. Hindi ko alam in what way sa'yo ibibigay ng universe yung blessing na yon. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa love life, pwedeng halimbawa sa kapatid mo, sa pamilya mo, sa magulang mo. Basta there's a blessing ka na matatanggap sa relasyon man yan or sa work man ganyan. Ipapakita sa'yo yung daan. Siyempre, enlightenment nito kung paano. Mag-trust ka lang sa intuition mo. Pero tayong September 7 is the full moon. Ito tinatawag na corn or harvest moon, no? Corn is, ano yun, mais. Pero, dahil sa lunar eclipse, at saka sa color din kasi niya is medyo mapula siya, red. Red talaga siya. Is blood moon, daytay, blood moon talaga ang sinasabi doon. Kasi yun ay naka-affect din or dahil sa lunar eclipse. Kaya siya naging blood moon. And syempre, ito yung magkakaroon ka na ano, either ikaw is magkakaroon ng chaos or hindi ka magkakaroon ng chaos. Bakit? Kasi dahil sa meron tayong dalawang eclipse, diba? Dahil sa lunar eclipse, saka sa solar eclipse. Yun. Either magkaka-chaos ka or hindi ka magkaka-chaos. Pero, ito yung the best time na kailangan mong umiwas sa mga tao o sa sitwasyon na makapagti-trigger sa'yo. No? Umiwas ka hanggat maaari. Palagi ko naman sinasabi sa inyo na if the emotions is high, intelligence is low. Nakakabobo. Kaya pagka nag-high yung emotions mo, it will cause chaos. Pero, hindi naman sinasabi na lahat ng chaos lalakpasan mo or maiiwasan mo. May mga chaos kasi na talagang iyaharap sa'yo, ibibigay sa'yo kasi isa yon sa magiging paraan sa'yo para magkaroon ka ng awakening sa sarili mo or magkaroon ka ng enlightenment para solusyonan or kung gustong ilet ko or maayos yung sitwasyon. Yung mga ganong sitwasyon, ano? Siyempre, itong time na ito, kung hindi mo naman maiiwasan, talagang you need to be patient. Habaan mo talaga yung PC mo, you need to be patient. This time, kung gusto mo naman na medyo ma-relax ka, pwede kang pumunta ng beach, ilog, mag-pool ka, o kaya naman kung hindi kaya, pwedeng yung paligo mo, yung maliligo ka, diba? Lagyan mo siya ng sea salt. Hindi iodized, sea salt. Then, mailigo mo sa sarili mo para ma-cleansing ka rin, no? And meron tayong September 9, this is a 9-9. Sa astrology kasi,
This is a moon in Aries. Pero sa numerology, bulo lang ate, kayo na mag-adjust. Nag-adjust na lang sila, no? Ito yung the biggest number. The very powerful when it comes to a new lesson na makukuha mo. Yan, 99, no? Magkakaroon ng mga asking for collaboration, partnership, find some balance. Makukuha mo rin yung pagkakaisa or harmony this time. And then also, may mga built-in time na, no, sa nakita ko dito. And syempre, sinasabi na ng portal na ito kasi is you need to search someone na same page kayo. No, going toward ka to your manifestation, sinasabi rin. Also, the 99 is, kasi biggest number talaga siya, is a very powerful siya. Ito tinatawag ng completion din. Ibig sabihin, completion is may mga kailangan ka na ikat sa buhay mo, cutting the cord or need to letting go. Also, this is good for investment. No, the 99, September 9. Kung may mga ilo-launch kayo na any situation sa buhay mo, halimbawa, gusto ko magpasok sa stock ng pera. September 9 is very good time. No? And kung gusto ko mag-YouTube channel, gusto ko mag-TikTok, ganyan. Gusto ko mag-umpisa ng ganon. This time is the best time. Or any situation, o halimbawa gusto ko ma-expand ng business, ganyan, or any situation, this is the best time. Pinaka-good siya. And meron tayong moon in Gemini. Integration checkpoint ito. It happens siya sa September 14 to 15. Ibig sabihin, this is a review, no? Review and refine. Ibig sabihin, kailangan mong i-review mga nangyari in the past situation, i-review mo yon, and then you need to refine it, and then going toward ka to your next chapter. Sa next na yung susunod na. Opportunities are waiting for you. May naghihintay sa'yo, may mga exciting event din ako na nakakita dito. And then also, you will be taken care of a difficult time. Siguro may mga pagdadaanan ka. May mga pagdadaanan yung iba sa inyo. No, siguro overthinking, pwedeng sa trabaho kasi merong opportunity, pwede rin sa relationship or any sitwasyon. Pleasure with a close friend. Uy, may pleasure ka with a close friend. Kahit sino yan. Kasi ang friend naman kahit na anak, kapatid, magulang, karelasyon, or your friend. Di ba? Friend mo din naman sila. Someone new is entering into your life. Pwedeng eto to, yung bagong tao, or pwedeng itong bagong tao na to mapagbibigay sa'yo ng new opportunity into your life. Pwedeng sa trabaho, pwedeng love life, di ba? Kung ano man yan, or someone, kung ano siya papasok sa buhay mo, or pwedeng itong tao na to makapagbibigay sa'yo ng exciting into your life. May wish mo, may meron ka wish will not be granted. Pwedeng siya yung magiging distraction mo para ma-broke yung iyong wishbone, beware of greed. Nako pa, sana hindi ito to. Mag-ingat ka sa mga tao makasarili at sakim. Yun na nakita ko. Pwedeng itong tao na to is magiging makasarili or sakim. Or halimbawa, when comes sa trabaho, di ba? Halimbawa, when comes sa trabaho is may tao na sakim na tao na ayaw niyang mag-upgrade ka or ayaw niyang ma-recognize ka or ayaw niyang matapakan mo siya. Yan. Kung sino man siya. Example ko lang yan. Or maybe ikaw rin ito or someone into your life. Ang dami palang lumabas. Money will be coming to you. Congratulations, eto na rin to, no? Ay, bakit nandito excited? Nandito na rin siya. Ibig sabihin, itong money na ito, pwedeng itong opportunity na to ang naghihintay sa'yo. Pwedeng bagong trabaho, pwedeng sa iba sa inyo is pagtaas ng inyong sahod or pwedeng yung mga overtime, di ba? Kaya dadami yung pera mo, pwedeng ganun. Kung ano man sitwasyon yan, may parating na pera daw sa'yo. Disappointment in a friend or a lover. Naku, mukhang eto to
Either sa lover, magiging makasarili or sakim, or magkakaroon ka ng disappointment talaga sa kanya. Handito rin kasi si friend, no? Pwedeng magkakakuntsaba to. O, di ba? Sinamay ko pa talaga yung friend. Di ba? Example ko lang naman yan, di ba? O kaya merong mga tao na malalapit sa'yo na nagsisikreto sa'yo at ayaw nilang mabunyag mo ang mga lihim nila. Kumbaga kung ano-ano sinasabi sa'yo behind your back. Pwedeng ganon. O kaya naman magkakaroon ka ng disappointment sa tao na nakakonect sa'yo. Use your intuition to make a beneficial change. Ito na. Mag-trust ka palagi sa intuition mo kasi marami sa inyo ang malakas ang instinct, malakas ang intuition. Isa siya sa makapagbibigay sa'yo ng guide. No? Mag-focus ka. Malalaman mo kasi ng mga tao na hindi totoo sa iyo. Lalo na yan silang baboy. Diba? May mga friend na hindi totoo kasi or mga karelasyon man yan, connected sa iyo to. Taan natin to. Anong energy ni Taurus? Ano po to? Ba't naman ganito? Okay. Energy mo, magkakaroon dito talaga to si disappointment. Magkakaroon ka ng disappointment. Medyo sad, yung energy sa nakikita ko dito. Maaring magkakaroon ka ng sadness, disappointment, or pag-isolate, no? When it comes pwedeng sa trabaho, pwedeng sa mga friendship, kasi may bullying din ako na nakikita dito. Pwedeng magkakaroon ka ng panghihinayang sa isang sitwasyon mo, pwedeng sa pera, no? Or kung mayroon kang negosyo, malit man o malaki yan, na ikaw yung nagmamay-ari, pwedeng magkakaroon ka ng panghihinayang sa sitwasyon, or sana pala ganito ginawa ko, sana pala noon pa lang ganun na ginawa ko, dapat ganito na ngayon. May mga ganun sitwasyon. Kumbaga, may mga tension na hindi pa natatapos or hindi pa nare-resolbahan sa iba sa inyo, no? Kung saan aspeto ng buhay mo yan, na magkakaroon ng pag-isolate, sadness, or may mga sitwasyon na pipilitin mong ipaglaban or pipilitin mong gawin o aksyonan. Yun ang nakikita ko sa dito. May loneliness ako nakikita. May regret, failure, or may disagreement no, sa iba. Yan. Yun ang nakikita ko. Maaaring in the past, nagkaroon ng pagpapabaya in some aspect of your life. Ano bang parating kay Taurus Universe? Pwedeng sa trabaho mo, hindi lang sa business, pwedeng sa trabaho mo, ang daming, parang ibinibigay mo yung effort and hard work mo, pero parang hindi nagsasucess. Parang papagod ka lang, parang walang nangyayari. Pwedeng ganun sa iba, no? Parating po sa kanya. Ano ba tong card na to? Ano to? Universe, explain mo sa akin to. Okay. Ibig sabihin, ang parating sa'yo, sa nakikita ko dito, Universe, ang nangyari dito? Teka lang gusto kong kuhanin. Ibig sabihin, may tao makipag-usap sa'yo. May tao makikipag-usap sa'yo, or maybe this is you sa nakikita ko dito. Pero, kasi no pointed name tayo, wala yung pangalan mo. Kaya pwedeng vice versa. May taong makikipag-usap sa'yo. Pwedeng,
hihingi siya ng tulong sa'yo, or pwede rin na reconciliation ito. Basta pag-uusap siya sa nakikita ko dito, no? Or pwede rin na hihingi siya ng suporta sa'yo. Or pwedeng ikaw ito, no? Hihingi ka ng suporta with someone. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, may mga gusto kang i-recover na any situations into your life, na may mga gusto mo mag-heal na situation, ma-achieve na goal sa nakikita ko dito, pero napanghihinaan ka ng loob. Yan, may panghihina ng loob ako nakikita sa'yo dito. Meron din merong gustong humingi ng forgiveness sa nakikita ko dito. May gustong humingi ng forgiveness. Pero bakit kaya may taong lumalayo? Yun na nakikita ko. May taong lumayo, nagkahiwalay, umalis. May ganun. Ako nakikita dito. If, iaano ko ha, kasi may pumasok kasi sa utak ko. Siguro dahil nadala rin ako nung in the past na reading natin. Di ba may mga nawalang buhay? Di ba? Maaring ito, kung ito is a person na nawala o nawala na yung buhay o namatay, something, no? Itong tao na to, malungkot siya na umalis. Humingi siya ng tawad sa'yo kasi sinasabi niya na nagkaroon siya ng pagkakamali sa'yo. Hindi ko alam why, pero sabi niya may mali siyang nagawa. Parang nahandi siya sa sitwasyon na naging matigas siya or naging malupit siya. And then they say sorry dito sa sitwasyon, no? Yun ang sabi niya. Yun ang sabi niya ha. Kung sa iba naman sa inyo, ang parating sa iyo is may tao, ako na nakikita dito, na taong naging tanga, nagiging tanga. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, sunod na, a person na palaging sunod lang siya ng sunod or gawa siya ng gawa ng isang sitwasyon para for someone. Yun ang nakikita ko dito. May tao na naghahari-harian, matigas ang puso, may taong malupit, or may tao, pwedeng boss mo yun pwedeng boss mo, pwedeng asawa mo, pwedeng someone, basta i-connect mo yun. Na may tao na parang sinasabi niya na kuhanin mo lang sa iyo, parang ako yung mas may karapatan. Parang may sinasabi siyang gano'n. Pwede halimbawa sa trabaho, ako yung mas nauna dito sa iyo, ganyan, ganyan. Sumunod ka sa akin. Example ko lang yun Pwedeng sa relasyon din, ganun. Pwedeng boss mo, di ba? Pwede ko sino man yan. Pwedeng magulang. Pwedeng karelasyon. Ay, bakit? Anong dapat iwasan ni Taurus Universe? Okay. Dapat mong iwasan. Sabi ko na nga ba. Okay, dapat mo sorry. Dapat mong iwasan mahata ka ng nakaraan. Ano ba tong chord na to? Yan, mahata ka ng nakaraan. Iwasan mo mahata ka ng nakaraan. Mawala ka sa iyong path, syempre. Yung hindi mo gawin o magkaroon ng pagpapaliban sa mga bagay-bagay. Yung mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo rin yung malungkot, syempre. Yung maisip mo na yung mas stagnant ka. Yan, iwasan mo. May stagnant. Yung not accepting the situation na nangyari na. Kasi it happened kasi may reason si Divine, no? May reason yun. May mga sitwasyon na kailangan din kasi matutunan, may mga kailangan ding malaman or kailangan din talagang pumili, no? Iwasan mo yung feeling mo walang nakakaintindi sa'yo or walang
you feel rejected, you're feeling alone, iwasan mo yun kasi hindi naman talaga. No, sa nakikita ko dito, iwasan mo. Ay, dito pala sa sitwasyon na to, parang may nakikita rin akong ano O, ito mo, ano ko. May tao na may mag-share ng problem sa'yo or maybe you share your problem. Vice versa tayo. Balik tayo dito. Dapat mong iwasan yung hindi ka magkaroon ng paghihigpit sa sarili mo. Lalo-lalo na when it comes sa money mo, sa health mo, kung may health issue ka, ganyan. Kung may health issue ka, magpatingin ka sa doktor, kung may mga nananakit sa'yo, masakit ba yung ulo mo, masakit ba yung katawan mo, masakit ba yung paa mo, baka may sakit ka na sa paa, di ba? Masakit na yung mga joint mo, yung buto-buto mo, di ba? Kung ano man yan, may nararamdaman ka. Iwasan mo yung magkaroon ka ng i-delay o i-cancel yung mga bagay-bagay na pwede namang gawin na ngayon, bakit pa sa bukas or another situation pa. And iwasan mo rin yung, alam mo yun, yung not to start to begin. Kailangan mo na rin kasi mag-umpisa ng bago, no? Or tumahak ng ibang sitwasyon into your life. Iwasan mo yung ma-loss of control, ma-out of control ka, or yung labanan mo yung pagbabago na nangyayari sa buhay mo. Iwasan mo yun. Siyempre yung ulitin. Yung paulit-ulit na magaganap o kumbaga nangyari na noon, uulitin mo na naman. Iwasan mo na yun. No? Yan. Yung magkaroon ng pagkagambala sa tinatahak mo, kaguluhan, yan, iwasan mo yun. Or maging magulo yung isip mo. Love. Kamusta ang love ni Taurus? Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta ang love ni Taurus? 150. When it comes sa love, kung kayo is single, kung iba dito LDR, ano? Ay, may death tayo. Iba talaga, may malapit sa'yo talaga na nawala na, no? Dito sa sitwasyon. Okay, kung kayo is single, sa nakikita ko sa'yo dito, may parating. Maring makikilala mo siya. By social media or internet, or pwedeng ano siya, pwedeng nasa ibang bansa, nasa province, pwedeng ganun, pwedeng hindi siya in same place mo sa nakikita ko dito. Meron ka daw makikilala. Kumbaga, magkakaroon ka ng connection dito sa tao na to. Pero you need to be aware ang sinasabi dito, Yun ang sabi. Kasi maaring itong tao na to is may lihim or meron siyang tinatago na hindi niya sasabihin sa'yo. Pwedeng ito rin is makasarili or sakim. Kung kayo naman is separated, no, sa nakikita ko dito, nagkaroon na talaga ng separated. Maaring naging magulo yung relationship na to, no? Sa nakikita ko dito. Naging magulo yung relationship, maaring nagkaroon ng third party dito sa relasyon, hanggang sa dumating yung isa is nag-start siya, ikaw or someone, no pointed name, ng another journey in life. Sa nakikita ko dito, kasi andito na rin si World. Nag-umpisa siya with her own. Kumbaga, pero ang nakikita ko dito, isa sa inyo is gustong humingi ng tawad. Yun ang nakikita ko. Gusto niya humingi o naghihintay siya or maaring nahandun siya sa sitwasyon na hindi pa siya kung sa iba is humingi na siya ng tawad, or sa iba naman dito, itong tao na to, gusto niyang humingi by the thought, sa thought niya, nang humingi siya ng sorry sa'yo or tawad, pero stuck siya. Hindi ko alam why. Kung hindi pa siya nagsasalita sa'yo, pero gusto niya ng forgiveness.
Yun nakikita ko. Yung iba dito hindi pa siya nagsasalita. Parang still holding niya yung sitwasyon na yun. Maari din na siguro minsan nakakausap kayo or sa iba naman maaring ito is ini-spy ka niya sa iyong social media, maaaring pinagtatanong-tanong ka niya sa same na kakilala niyo, pwedeng ganun sa iba. Kung kayo naman is in relationship, maaring magkakaroon, sa iba dito magkakaroon ng option na in life. Maaring sa inyo is magulo kasi yung relasyon no? Sorry baka hindi nyo naman to energy. Medyo magulo yung relationship sa nakikita ko dito. Pwedeng iba dito is LDR or magkalayo kayo. Pwedeng bago yung iba sa nakikita ko dito. You try to make it balance yung relationship na ito, naghihintay ang isa or merong mga situation na want to move forward. Pero bakit lumalabas si Devil dito? Universe, bakit po kuhanin ko nga to sa magkakarelasyon. May ibang sitwasyon Kasi naguguluhan Magulo ang isip ng isa o magulo ang isip mo. Vice versa. Ano po yun? Iba dito bago no? Dalawa tao mo? Ikaw ang dalawa tao o siya dalawa tao? Sa iba ganun. Halimbawa, may boyfriend ka na, girlfriend ka, or asawa. Pwedeng may kausap pa siyang iba, or ikaw ang may kausap na iba. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Sana sana hindi ka napapasok sa option o pwedeng isa sa inyo magulo lang yung isip dito sa sitwasyon. Ate, mahal niya ako? Mahal ka naman daw niya. Pero bakit ganun? Parang nagja-jungling ka o siya dito sa sitwasyon? Kasi meron siyang hinahanap na maaring wala sa'yo, na hindi niya nakita sa'yo, or ikaw may hinahanap ka sa kanya na hindi mo makita sa kanya. Siguro nakukulangan ka. Yun na nakikita ko dito. May taong nakukulangan sa relasyon. Yun. Meron kayo Meron kayong travel or may lakad kayo? Kamusta yung money ni Taurus? September 1. Jongit. Okay, when it comes sa money mo, ingat ka na lang sa money mo kasi hindi ko nakikita yung stability niya dito. Medyo di sa lack of success na siguro hindi ka hindi ka nakaka-focus to improve yung money mo sa nakikita ko dito. Maari din na may mga financial dispute, nagkakaroon ng may mga unexpected ako nakikita dito when it comes to your money. Stuck yung money mo Hindi siya success and then stagnant siya sa nakikita ko dito. Nag-fail. Yan, kumbaga hoping kasi andito si coin, 'di ba? Hoping magkaroon na ng success na no pagpasok ng September. Hoping. Pero magtiwala ka sa intuition mo Pero kasi when it comes kasi dito, nandito kasi si door. Sinasabi dito, kung gusto mo ma-develop or gusto mo talaga yung coin dito, pumasok ka sa door na to. Ibig sabihin, hindi ka man mag-iba ng trabaho or magpalit ng career mo sa buhay mo, this is a time to focus. Give an effort and hard work. You need to be very maging dedicated ka para ma-improve lalo yung pera mo. Maging practical ka. Yun ang sinasabi dito. Put some effort.
Kamusta po ang health ni Taurus? Kailangan always have a purpose when it comes sa paggastos. No? Meron kang clear mind kung saan mo igagastusin yun, kinakailangan ba, dapat ba, nararapat ba. Nasa sa'yo yun. Kailangan mo maghigpit. Maghigpit pa more. When it comes sa health, ay may sakit yung iba. Ikaw or a part of the family, may sakit. Yun na nakikita ko dito. Ikaw or a part of the family, may low energy. Ako na nakikita dito. Sakit. Maging aware kayo ha. Kasi may nakikita rin ako na pwede magpapadoktor, hospital, check-up, confine, or paralyze. Pwede ganun. And then also, siguro we come to high blood, low blood, dibdib, puso, ganyan. O kaya may mga diabetes, ganyan. Kung ano man yan. Kung kailangan yung maintenance, no, is needed sa mga tao na may Kasi medyo low yung energy na nakikita ko dito. When it comes sa health. May mga kailangang, ano ba to? Ano ba yung ate? Pasok mo sa utak ko, universe. Talikuran. Yan, may mga dapat i-forward o may mga kinakailangang aksyonan o may mga kailangang i-progress when it comes sa sakit o health nyo. Advice. Advice po? So, iba sa inyo, no, may sitwasyon kayo na hanggang ngayon, pilit-pilit nyo pa rin yung pinangahawakan o pilit-pilit nyo, hindi nyo ma-let go, ganyan. Okay, when it comes sa advice, you need to put some boundary, put some effort sa mga bagay na gusto mo mag-success sa buhay mo. Always think to the future. Kailangan mo rin ng self-care. Sinasabi rin dito kailangan is hard work. Ganyan. Huwag kang ma-stress, be responsible. Huwag kang mag-feeling burden or mag-struggle, ang sinasabi dito. Kailangan lang daw, i-follow mo lang daw yung nararamdaman mo. Follow your heart. Maging, more on patient. Siyempre, may mga bagay na need to analyze, to progress, and kailangan ng strategy. Ang sinasabi dito, this is a time to focus, to rebuild, to structure yourself. Ang sinasabi dito, maging responsable ka na raw. Yun ang sinasabi dito. Basta mag-move forward ka lang, mag-effort ka, lakasan mo ang loob mo, movement, tatagan mo, and then, kailangan ng tapang. Siyempre, tanda mo palagi na ikaw kasi yung driver ng buhay mo no? Kung saan ka hihinto, kung saan ka pipreno, or saan ka tutungo, it's your responsibility. Wala kang dapat na sisihin, hindi mo dapat sisihin sa universe. You need to trust your intuition. Kung gusto mo ng guide na galing sa kanya. Tutulungan ka niya, pero nasa sa'yo yun kung paanong pagdadrive ng buhay mo ang gagawin mo. Arigato naman si God bless.